Dahil nga sa labis na pag-alala nitong si Joyce sa kanyang kaibigan si Erin, ay hinanap niya ito. Dito nga ay nakausap niya itong si Lynette. Kaya naman itong si Lynette ay nagtaka dahil hindi nga niya ito kilala. Ngunit nagpaliwanag na itong si Joyce na siya ay isang kaibigan. Hinahanap niya ang kanyang kaibigan dahil matagal na nga itong nawawala. At ang alam niya, ang huling niyang kasama ay walang iba kundi itong si Carlos. Kaya naman itong si Lynette ay nagtaka. Sa kagustuhan na makakuha ng impormasyon sa kaibigan ni Erin ay pinapasok niya sa loob nang sa ganun makausap niya ng masinsinan kung ano talaga ang tunay na nangyari. Sabi ni Lynette na imposibleng magkasama si Carlos dahil nung kagabi lang ay nilooban siya. At may hinala pa nga itong si Carlos na posibleng si Irene ang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nagtaka at nagulat sa impormasyon na binigay nitong si Lynette kay Joyce. Sinabi ni Joyce na imposible at hindi magagawa ni Irene ang mga bagay na iyon. At isa pa, di ba't nangungutang nga itong si Irene? Bakit naman siya magnanakaw? Ang alam din niya ay okay sila nitong si Carlos. Ay ikinuwento pa nga si Joyce, sinabi niya rito na sinabi pa nga daw ni Irene sa kanya na may. Ngunit hindi na nga ito natapos dahil bigla na namang dumating itong si Carlos at biglang tumawag kay Lynette. Ito na nga'y nagpakilala na lang itong si Joyce at ipinakilala nga ni Lynette na siya isang kaibigan ni Irene. Nagulat at tutulala si Carlos dahil alam niya ang katotohanan na may ginawa siyang kasamaan dito nga kay Irene. Sa kabilang banda, ito naman si Chang Susan at ito nga si Josa ay nagyaya nga. Waliw nga ito sa labas. Nais kasi ni Chang Susan na magsugal dahil pakiramdam niya ay swerte siya sa araw na iyon. Kaya naman pinuntahan niya ang kanyang dating kaibigan, isang lamay, ang kanilang pinuntahan. Nang itong si Chang Susan ay enjoy na enjoy sa kanyang ginagawa, ito namang si Josa ay hindi mapalagay sa lugar na iyon. Gusto niya niyang yayain si Chang Susan na umuwi, lalo na at laging talo. At baka maubos pa nga ang kanyang pera. Dahil nga sa hindi mapalagay itong si Josa, hindi na rin niya makumbinsi si Chang Susan na umuwi dahil naadik na ito kakakataya, nagawa na nga niyang manghiram doon sa kanyang kaibigan. Kaya labis siyang nag-alala. Dito na nga niya tinawagan itong si Annalyn upang sundan nga sila dahil itong si Chang Susan ay hindi na niya mapigilan at makabinsing umuwi. Baka pati ang kanyang kaluluwa ay isang lanan niya para lang may pantaya siya. Kaya silang kamalay-malay na doon sa kanilang kinalalagyan ay naroon pala ang labi nitong si Irene. At sa pagdating nga nitong si Annalyn, siya ang makakakita na si Irene ang nasa isang kabaong kung saan pinagkikitaan nga dahil nga hindi maklaim ng kamag-anak sapagkat wala itong identity, walang ID na nakita. At nagulat si Annalyn sa kanyang mga nakita, hindi niya sukat akalain. Napatay na pala itong si Irene. Noong isang araw lang ay hinahanap siya ni Harry dahil hinahantay siya sapagkat may usapan sila nito na magkikita sapagkat magkakaroon nga sila ng photoshoot. Dahil ang mga nakatagpo nga dito kay Irene ay dinala agad siya sa morgue. Buong akala nila noon ay buhay pa ito, subalit tuluyan na pala talagang walang malay. At walang nag-claim, kaya naman isa sa kaibigan nito ay tumawag at dito nga ay pinagkikitaan at dinala nga ito sa isang lamay. Sakto naman kung saan naroon itong si Chang Susan at itong si Josa. Magugulat man sila sa nangyari, subalit matutuklasan kaya nila ang katotohanan na si Carlos ang may pakana ng lahat-lahat ng ito. Dahil nga sa isang kaibigan ni Irene na nagkwento dito kay Lynette ay dito na nga mapagdugtong-dugtong nila ang katotohanan na tinatago ni Carlos dahil hindi magkatugma ang mga ikinukwento ni Carlos sa kanila.